Magulong bahay, makalat, maingay. Yung ibang parte, malinis, maayos. Yung ibang parte naman, hindi masyado. Parte na nga ata talaga yan ng pagpapamilya. Pero okay lang, hindi bali na makalat, magulo, kaya maingay yung bahay. Ang importante, merong peace of mind. Hi, ako si Kuya Renan, tambay ako, pero marami yung pangarap. Pangarap ko yung mama na walang ginagawa at kung paano gagawin yun, ako hindi ko pa rin po alam. At welcome sa part 7 ng ating lipat by serye. Ang huling video sa kwento ng pagbukod namin ni Commander. Kung hindi mo pa napapanood yung part 1 to 6, pwede mo panoorin sa page ko. Maraming salamat. Kung matatandaan nyo, nagsimula yung kwento natin sa paghahanap namin ng bahay na malilipatan. At kilalang kilala nyo naman ang Kuya Renan. Nako, wala po tayong kahit konting kaartehan sa katawan. At nung naganap kami ng bahay, simple lang yung hinanap ko. Ang importante lang, merong kwarto para sa aming mag-asawa, may kwarto yung mga bata, may sala, may kusina, may banyo, tapos konting space na pwedeng pagsampay ng mga nilabhan, tapos konting space na rin para sa mga alaga naming hayop, especially yung mga tuta namin, tapos yung alaga naming kuneho. Syempre nakaayon sa amin ng swerte, nakakuha kami ng bahay na hinahanap namin. Simula kami maglinis sa lilipatan namin bahay, tapos gimpake na rin kami ng mga gamit namin na bibit-bitin namin. Yung totoo guys, sobrang sorpresa talaga ako kasi hindi pa kami lumipat ng bahay, hindi ko pa ma-realize na ang dami na pala naming gamit. Pagkatapos ng halos 2 araw, tapos isang gabi na paglilipat, inahakot na rin namin lahat ng gamit na dadalhin namin sa bagong bahay na lilipatan. Yung totoo, ang dami nagsabi sa akin, Kuya, dapat inunin mo na maglinis tapos mag-ayos ng bahay na lilipatan bago kayo naghakot ng gamit. Which is habang tumatagal nga na-realize ko na ganun nga dapat yung ginawa namin. Kaso guys, tatapatin ko kayo. Biglaang lipat to kasi biglaan yung decision namin ni Commander. Lahat ng changes na ginawa namin along the way dito sa lipat bahay serye namin, on the spot decisions ng mga Lodi. Literal na yung step-by-step process ng lipat bahay serye ng mga Lodi. Walang plano yun. Every step, every decision na pag-uusapan tapos na pagde-decision na lang namin ni Commander, especially pag kumakain ka. Well, kung iisipin nyo, medyo magulo, medyo alanganin, pero ako na magsasabi sa inyo. Pag yung mag-asawa nag-uusap, tapos magkatulong na magde-desisyon sa mga bagay-bagay, nako, sobrang dali lang mga Lodi, sobrang gaan lang. Hindi ako mag-asawang ulitin sa inyo, sobrang daming lessons na nakuha namin sa paglipat bahay namin mga Lodi. Ito namin na-realize, marami pala kaming kayang gawin. Sinong una mga Lodi, hindi rin ako naniniwala sarili ko na kaya ko magsulo, na kaya ko mabuhay nang hindi nakasandal sa iba. O guys, nakakayaman aminin, pero may nagsabi sa akin, nako, sa tagal mong yan, sa tanda mong yan, ngayon mo lang na-realize na kailangan mo talagang bumukod. Aminado naman ako dati, medyo pinapangunahan ako ng takot, pero sabing habang tumatanda ka, nagkakapamilya ka, dapat may mga bagay kang pagdedesisyonan na mahirap man, kailangan mong kayanin para sa pamilya mo eh. Ito, wala talaga akong alam masyado sa construction, pero nako, dahil sa lipat bahay serye natin si Kuya Renan biglang naging karpentero. Sheesh! Gaya nga nasabi ko, maraming lessons kami nakuha sa pagbuod namin at paglipat bahay namin. At isa na doon is yung kakulangan namin sa mga gamit na essential. Nung bumukod kami, doon ko na-realize, wala pa pala kaming sariling gas stove. Ito nga yung sinasabi sa akin ay basta comment section na pag nakabukod ka, dun mo marirealize yung mga kakulangan nyo sa buhay. Syempre, hindi rin lessons yung nakuha natin. Nakakuha rin tayo ng mga bagong skills. Kaya nga nasabi ko, medyo nagtitipid na kami kasi medyo maalanganin yung budget. So, halos lahat ng ginagawa at gawain sa bahay, yung kaya ko namang gawin is DIY na lang namin ni Commander. Mula sa paglilinis ng bahay, pagkumpuni ng mga sira, all around na pagde-decorate, tapos pag-design ng bahay, pati nga pagpipintura, pinasok na ni Kuya Renan eh. At yes po, opo, ito po yung first time ko na makapagpintura. Guys, wala akong kaalam-alam sa pagpipintura. Pero syempre hindi tayo papapigil. Sabi ko nga dun sa iba kong video, pag may hindi ka alam, magpunta ka sa YT University, matututo ka. Sabi nga ng iba, bakit mo sinolo? Pwede namang ibayad mo na lang. Masyado ka namang kuripot, masyado ka nagtitipid. Well, totoo naman. Kaya ko naman talaga magbayad. Although medyo gipit na kami sa budget, alam ko na kaya ko pa naman mag-spare na konting pera para sa labor sana ng pagpipintura ng bahay o kaya yung paglilinis ng ibang parte ng bahay. Kaso guys, ito na tayo sa punto na hindi na nga ako mapapagod kasi iba na yung gagawa para sa akin. Pero kung ginawa ko yun, kung iba yung pinagawa ko ng pag-renovate ng bahay, pagpipintura, pagpapaganda, nako, hindi ko mararamdaman at hindi ko mararanasan yung naranasan ko nung ginawa ko itong mga bagay na to. Kasi guys, iba pala yung sense of fulfillment eh, pag ikaw yung gumawa ng isang bagay. Iba yung sense of fulfillment na simula sa isang bagay na makalat, magulo, madumi, biglang ginawa mo tapos nabago mo yung itsura niya, napaganda mo, naging maaliwalas yung ambience, yung tipo makakaramdam ka ng konting yabang sa sarili mo, 'di ba? Oy, malupit pala ako, kaya ko pala tong gawin. Especially sa akin kasi lalaki ako, 'di ba? Ayun, so far yung paglilinis tapos nagpipintura ng lahat ng dingding, pati yung sala at yung kwarto, inabot ako ng almost 3 days diyan. Oo, nakakapagod at nagkasakit pa nga ako, inubo ako, nilagnat ako ng konti kasi hindi nga ako sanay sa ganyan. Pero sa awa naman ng Diyos mga Lodi, natapos naman. At syempre along the way, hindi rin natin maiiwasang hindi makabalik
nakabasa ng mga komentong hindi natutuwa sa ginagawa natin. Yung iba is hindi naman totally hindi natutuwa. Yung iba is medyo curious lang. Bakit on the first place is naisipan kong bumukod? Kahit nga yung katotohanan is may bahay naman ako natitira ng libre guys. Sabi ng iba, dapat yung perang pinangrerenta mo dyan, iniipon mo na lang para makabili ka ng sarili mong bahay o kaya ng lote. Iba naman sinasabi na bakit ko nire-renovate tapos inayos yung bahay na nirerentahan ko. Dapat daw yung bahay na lang ng parents ko na tinitiran ko dati. Well, isa lang masasabi ko guys. May isa akong napakagandang rason gaya nga ng sabi ko nung pinakauna pa lang. At ang pinakamagandang rason na yun is gusto ko lang talagang bumukod. Pero syempre hindi naman mawawala mga marate sa buhay natin at ang daming speculations, ang dami nilang iniisip kung bakit ko naisipang bumukod. Which is wala namang problema. Bahala na sila mag-isip kung ano yung rason. Kayo na bahala magdesisyon, kayo na yung mag-imagine kung ano yung meron. Basta ako lang guys, kahit na social media ako, may mga aspeto pa rin ng buhay ko na hindi ko pwedeng ikwento sa inyo. There are things that are better kept private para na rin sa katahimikan ng lahat. Pero gusto ko lang rin sabihin dun sa mga hindi pa nakabukod, tapos mga hindi pa nagpaplano ng bumukod na wala naman akong problema sa inyo ha. Hindi ako nagpaparinig sa inyo kung ano pa man. Ayaw yung bumukod, walang problema. Kung hindi pa kayo makabukod sa ngayon, wala rin namang problema eh. Sabi ko nga magkakaiba tayo ng sitwasyon sa buhay. Iba yung pinagdadaanan nyo, iba yung pinagdadaanan ko. At para sa akin, para sa aming mag-asawa, para sa pamilya namin, the best way or the best step to move forward is bumukod. Ngayon na nakabukod na ako, ngayon ko lang na-realize na dapat pala matagal ko nang ginawa to. Para dun sa mga nagpaplano pala na bumukod o kaya sa mga hindi pa nakabukod, sinishare ko tong kwento ko ito sa inyo. Para naman at least meron na kayong gagamit na salamin at hopefully, di ba, makuha nyo rin yung mga lessons na nakuha ko, di ba? Syempre, makikita nyo rin yung mga mistakes na nagawa ko kaya pwede nyo nang iwasan. And hopefully, maging mas smooth sailing yung mga journey nyo kaysa nangyari sa akin, di ba? Nakita nyo naman kung ano nangyari sa amin. Ang kala. By the way, guys, inabutan na nga rin pala ako ng birthday ko sa pagbukod namin. Maraming salamat nga pala sa lahat na nagpaulan ng greetings. Tapos meron din pala sa akin mga nag-ano ng regalo, which is very much appreciated mga lodi. Well, tumatanggap pa rin naman ako hanggang ngayon. Special ngayon na medyo nasa id talaga ang kuya Renan. By the way, nasabi ko rin ba sa inyo na majority ng mga ginagawa ko is katulong ko rin yung mga anak ko. Especially yung panganay ko. Sa pag-assemble talaga ng mga bagay na in-order ko, siya talaga yung katulong ko lagi. Pero ulitin ko na naman sa mga nagbabalak na naman magtanong ng pangalan niya na. Kasi meron mga nagtanong dati. Kasi meron din po mga kabataan na kasubaybay kay Kuya Renan eh. Guys, huwag niyan itanong yung pangalan niyan. Kasi mas lalaki pa yan kaya sa akin ha. Ako kaya ko mag-crop top, kaya ko mag-skirt. Yan, hindi niyan kaya mag-crop top tapos skirt. Pero babae yan guys. Ako na magsasabi sa inyo. Pero sabi niya sa akin ha, magbo-boyfriend daw lang siya ng lalaki pakatapos siya ng college. Kaya wala na ako masyadong problemahin. Just like that nga mga lodi, after over a week ng lipat bahay namin is andito na kami sa finishing touches. When I say finishing touches, is kinukumpleto namin yung mga ilang essentials pa na wala pa kami. Isa sa mga essentials yung mga lodi is yung washing machine. Well, alam naman na karamihan na yung washing machine na ginagamit ko dati is hindi amin yun. Although baka may magsabi na naman, ano ba yan? Yung asawa ko ba hindi marunong mag-hand wash? Uunahan ko na po kayo ha. Hindi na po deserve ng asawa ko mag-hand wash. Well, marunong naman siya mga lodi mag-hand wash. Pero ako ayoko na siyang pag-hand wash yan. Bakit? Kasi po hinihika po yung asawa ko. Siyempre para sa akin, kung ano yung ikakagaan ng buhay ng asawa ko, yun po yung gagawin ko. Ha? Siyempre isa rin yun sa mga rason kung bakit ko naisipang bumukod. Para mas maging magaan yung buhay ng asawa ko. Gaya nga ng sabi ko kanina, masyadong marami akong lessons na nakuha sa paglipat bahay namin, sa pagbukod namin ni Commander. Sobrang willing ako na i-share yan sa inyo kasi ayoko nang ulitin nyo yung mga mistakes na nagawa ko dati. Kasi yata sa mga pinaka-main lessons na pwede kong sabihin sa inyo. Especially sa mga bagong couple dyan ha. Pakarami yung advice na maririnig galing sa ibang tao na bago mag-asawa, dapat ganito, dapat merong sariling trabaho, dapat stable yung income yung dalawang mag-asawa. Which is para sa akin is all goods naman. Pero guys, take this from me ha. Ito yung pinaka-lesson na pwede ko ibigay sa inyo. Sure na bago kayo mag-asawa, bago kayo pumasok sa pagpapamilya is kakayanin nyo ng bumukod. Usapan kung sarili nyo kaya magrerenta kayo ang importante na nakabukod. Kasi guys, aminin mo natin o hindi, ang isang pamilya dapat may isang hari at isang reyna lang. Pero hindi yan mangyayari as long as hindi ka nakabukod. Naintindihan ko naman yung iba, mahirap ang buhay. Pero guys, mas mahirap ang buhay pag meron ka laging pinapakisamahan. Mas mahirap ang buhay pag meron ka laging pinapangilagan. Mas mahirap ang buhay pag parang lagi may nakabantay. Mas mahirap ang buhay pag halos hindi ka makagawa ng mga sarili mong decision kasi may gustong makialam. Mas mahirap matuto sa mga bagay-bagay pag meron ka laging nasasandalan. Although marami nagsasabi sa akin na okay naman daw yung mga in-laws nila. Pero guys, iba pa rin yung pakiramdam pagka ikaw yung nagpapatakbo ng sarili mong pamamahay. Magkamali ka man, wala kang maririnig galing sa ibang tao. Though gaya nga nasabi ko, medyo marami na namang spekulasyon yung mga marites tungkol sa mga sinabi kong to. Pero bahala na kayo. Kaya na mag-isip ko ano ba talaga nangyayari sa buhay ko. Total, kayo naman siguro nakakaalam eh. Though gaya nga ng sabi ko is hindi naman tayo pare-pareho ng kapalaran at hindi naman tayo pare-pareho ng sitwasyon at pinagdadaanan. Para sa akin lang, wala namang masama magbigay ng konting pa, especially pag alam ko naman na para sa ikakabuti eh.
Kasi wala naman nakasama sa akin na bumukod ako eh. Actually, mas naramdaman ko na pamilyado akong tao na nakabukod na ako eh. Mas nakaramdam ako ng urgency na magdoble effort pa sa mga ginagawa ko sa buhay. Kasi ayun na nga, wala akong masasandalan. Lahat ng problema, kami lang mag-asawang gagawa ng paraan para masolusyonan. Lahat ng kailangan, kami yung bibili. Lahat ng kailangan namin gamitin, kami yung maghahanap. Dito ko rin na-realize na yung mga ginagawa ko dati na pa-chill-chill lang sa buhay. Nako, hindi na pwede. Bakit? Kasi delikado magutom ang pamilya ko. Delikado ko yung mapalayas ng bahay pag wala kang pambayad ng renta. Diba? Alam ko kahit medyo alanganin mong sabihin pero nakakaramdam talaga ako ng konting yabang. Ang bilib ko, sarili ko is parang na-boost talaga ng sobra eh. Kasi naisip ko, nako, kaya ko naman pala. At syempre, kakayanin ko. At syempre, gaya ng sabi ko na isa lang yung hari at isa lang yung reyna ng pamamahay namin ngayon. Gagawa ko na maayos yung isa sa mga pinaka gusto kong gawin. Yung ipasa sa mga anak ko, yung mga skills, tapos yung mga alam ko sa buhay. Alam ko naman guys, marami pa akong matututunan sa buhay. Alam ko marami pa akong pagsubok na pagdadaanan ng asawa ko. Pero alam ko, kakayanan namin lahat yun basta magkasama kami. Ngayon baka may magsabi na naman, ano ba naman yan? Pati yung paglipat bahay, ginagatasan, ginagawang content. Wala po kayong magagawa. Kailangan gawa ng content to eh, para makabawi man lang sa gastos. Yung totoo nga guys, medyo nasa id nga talaga ang Kuya Renan ngayon. Gastos kami ng 30k, halos kasama na lahat. Yung paglilipat, yung mga kailangan sa paglipat, yung mga gamit na binili namin. Siguro para sa iba, maliit lang yung halagang yun. Pero para sa akin guys, hindi naman ako mayaman. Malaki na yun mga lodi. Sa akin, anything na nag-range ng 5k pataas, mahal na para sa akin yung guys. Magastos na yung para sa akin. Masabi ko lang kahit medyo magastos, sobrang fulfilling naman mga lodi. Wala akong pinag-iisihan sa ginawa ko. Oo, alam ko, challenging, mahirap, magastos, mahal. Pero gano'n naman ata talaga eh. Pag tumatanda ka na, mahal na yung peace of mind. Pero okay lang yan. Kasi at least ngayon, kahit tumilata ako maghapon, wala na ako masyadong iisipin. Pero aminado pa rin naman ako na hanggang sa ngayon, hindi pa naman ganun kaayos yung bahay. Probably take us around the month para makapag-adjust na maayos. In the week para makumpleto yung pag-ayos namin dito sa bahay, which is gagawa rin ako ng house tour para doon. Pero gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng sumama at sumabay sa ating Lipat Bahay series. Sa lahat ng sumuporta at nanood. At ng sobrang supportive at sa lahat na nagbigay ng tips sa akin, maraming salamat. Alam ko, sobrang challenging, medyo masalimuot, pero isa lang masasabi ko. This might be one of the best decisions that I've made in my life.